wage ang problema na nakararami? Sapat nga ba sa pang-araw-araw? Kalakip ng pagtaas ng bilihin ay siya namang pag-aray ng mga mamayan sa Pilipinas sapagkat tila hindi sapat ang kinikita sa pang-araw-araw na hanap buhay upang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa Pilipinas, milyon-milyong manggagawa ang kumikita ng minimum wage. Ano nga ba ang ibig sabihin ng minimum wage at paano ito nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Ang minimum wage o pinakamababang sahod ay ang pinakamaliit na halagang legal na pwedeng kitain ng isang manggagawa sa isang araw. Sa ngayon, ang minimum wage sa Metro Manila ay nasa 610 ang halaga. Ang dagdag na 35 pesos na ipapatupad at inaprubahan nito lamang June 27, 2024 ay magiging epektibo sa July 17, 2024. Ngunit, sapat nga ba ito para tugunan ang lahat ng pangangailangan ng bawat mamamayan? Sa kasalukuyang issue, napagpasyahan ng aming grupo na mag-interview ng mga tao upang mabigyang pansin ang pang-araw-araw na kita at kung sumasapat nga ba ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pag-iikot ng aming grupo, nahanap namin si Jo na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Ako si Josephine Fuena, isang shorter po. Sumasahod ako ng 610 minimum. Sa pang-araw-araw na gastusin ko, kulang. Sobrang kulang po yung 610 na araw dahil sa kuryente, sa tubig, at sa pagkain namin araw-araw na 10 tao kami sa isang bahay. Kasama yung nanay at tatay ko, bali 12 kami. Tulungan naman sa bahay pero sobrang kulang pa din para sa amin yung mga sinasahod namin dahil halos lahat po kami ay minimum earner lang po. Sa ngayon, as a working student po, na may binabayaran, hindi sapat ang 610 na sahod sa pang-araw-araw. Sa 610 na sinasahod ko, marami pang kaltas yun. Kasama na din yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga tax, at syempre yung mga pang-araw-araw na gastusin, baon. Sa lahat ng kaltas na yun, halos wala na akong sinasahod sa kada cut-off na sahuran. Dahil may nabibigay pa ako sa magulang ko, sa mga pang-araw-araw na pagkain namin. Kaya sa susunod siguro na trabaho ko, maghahanap ako ng mas malaki na sana makahanap. At sana sa ngayon naman nagtitipid ako para makabawas sa mga gastusin, tipid-tipid, ganon. Para hindi na umano yung mga bayarin ko sa pang-araw-araw. Masakto sa kada cut-off ng pera ko. Ang masasabi ko po sa 35 na dagdag sahod sa NCR, hindi po sapat yun. Kasi parang pamasahin lang po yung nabalikan namin. Parang sa taas ngayon ng bilihin, hindi yun makakabili ng 1 kilong bigas. Kalahati na. Kaya sana po sa gobyerno na kahit naman 100 kasi sobrang taas ng bilihin ngayon at hindi talaga sapat yung 35 pesos na dagdag pasang sa lahat sa taas ng bilihin ngayon at taas ng mga gastusin, lalo na sa tubig at kuryente na binabayaran namin mga minimum earner. Ano nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para sa mga tulad ni Jo? Ayon sa DOLE o Department of Labor and Employment, may mga programa silang nagbibigay ng tulong at benepisyo sa mga minimum wage earner. Bukod sa mga tulong mula sa gobyerno, may mga paraan din para mapadali ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Narito ang ilang tips mula sa isang financial advisor. Mahalaga ang tamang pagbabudget.
Unahin ang mga pangunahing pangangailangan at maglaan ng kahit maliit na halaga para sa ipon. Huwag ding kalimutan ang pagkuha ng mga benepisyong nararapat sa inyo, tulad ng SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Isang matinding laban para sa isang simpleng mamamayan na may sapat lang na kinikita sa araw-araw ang mamuhay sa Pilipinas. Ika nga nila, hindi sapat ang pagtaas ng sahod kung patuloy rin naman ang pagtaas ng bilihin. Sa aming paghahanap, nakilala namin si Leonila na empleyado sa isang BPO company. Nalapitan siya ng aming grupo upang interviewin at alamin kung sapat ba ang kinikita niya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ako si Maria Leonila, isa ako customer service representative sa isang BPO company. At isa akong working student. Sa kasalukuyan, yung sinasahod ko, umiikot lang siya sa mga pangangailangan ko sa isang araw at sa mga dapat bayaran. Kasi nangungupahan kami sa isang apartment, tapos napupunta pa siya sa bills like sa kuryente, sa tubig, at sa bills, sa wifi. So, dun lang siya umiikot sa pagkain, sa bayad sa bahay, sa bills. Kaya, sumasapat pa, kaya pa naman punan yung mga pangangailangan ko. Kaya, maswerte pa rin sa ganitong estado na meron ako. Pero, kasi kung tatanungin kung sumasapat pa, sumasapat. Pero minsan nagkukulang pa din. Kasi, paano na lang kung may mga emergency na kailangan, hindi masyadong napupunan yun. Pero kung tutuusin, maswerte na ako sa gantong sahod or kinikita ko sa isang buwan. Ngayon, dito sa Pilipinas, bilang isang manggagawa. Kasi masyadong kung ang ibang manggagawa, minimum wage earner lang, ako above minimum, maswerte na din. Pero kasi sa taas ng bilihin, ng bayarin, kulang, sobrang kulang. At hindi ko na rin napupunan yung pangangailangan ko. At yung mga gusto ko, hindi na siya nabibigay. So, ayun na. Bukod sa sahod na nakakuha ko a month, meron pa kaming incentives pay. Yun naman, nakukuha siya based sa performance ko o performance ng isang manggagawa. Pero hindi siya madalas nakukuha. Minsan meron, minsan wala. Hindi consistent yung makukuha mo siya. So, meron ganun sa nagtatrabahuan ko. And at the same time, meron din kami mga benefits like sa SS, Pag-ibig, PhilHealth. Meron mga ganun na binibigay na benefits yung company namin. And maganda siya, hindi lang isang manggagawa kasi nabibigay, napupunan yung pangangailangan ko bilang isang manggagawa. Kasi kung tutuusin yung ibang manggagawa, wala naman silang ganun. Kadalasan, hindi nabibigay yung ganung benefits. Kaya medyo maswerte pa ako sa trabaho ko ngayon kasi merong mga ganung bagay akong makukuha pa. Bilang isang above minimum wage earner, sapat naman na yung sahod ko para sa pangangailangan talaga at sa mga babayaran. Kasi yung sa apartment, 8K siya. Sa tubig, umaabot ng 1,000. Tapos sa kuryente naman, 2 to 3K yung binabayaran ko. Tapos meron pang wifi. Ganun siya kalaki. Kasi tapos kailangan ko pang i-make sure na yung sahod ko may natitira para sa groceries, para mabili ko yung mga basic needs na
na para sa isang araw. So, yung sahod ko sa isang cut-off, kailangan sumasapat talaga siya. Kasi hindi ko naman masasabi na ganito lang yung babayaran ko, ganito lang yung bibilhin ko. Kasi meron niyang mga extra sa kunwari sa bills. Hindi ako nagsisti yung binabayaran ko na ganito lang. Minsan tumataas, minsan bumababa. Maswerte kung bumababa. Pero madalas kasi tumataas na siya. So, mahirap i-maintain yung ganito lang yung babayaran ko. Ganito lang yung dapat kong ilabas sa pera para sa bills. Kasi hindi nga siya consistent na ganito lang yung binabayaran. Sa bahay naman, okay na yun, consistent na yung 8-8. Pero kasi yung sa bills, hindi ko siya masabi na ganito lang dapat yung ilabas kong pera para dito. So, kailangan, meron akong extra for bills. Tapos, sa basic needs ko naman, hindi lang naman siya basta-basta na umaabot lang ng 500 a day. Kasi, sa bilihin na yun, sobrang taas. Hindi ko siya masasabi na dapat ganito lang din yung mailalabas kong pera para sa pagkain. Ganito lang dapat yung mabibili ko sa grocery. Dapat ganito lang yung mailalabas kong pera. Hindi ganun. Kasi kailangan pa rin lagi na may extra. Kailangan pa rin na meron dapat akong may itatabi for needs talaga. So, yung sahod na meron ako, masasabi kong sasapat. Pero madalas o minsan kinukulang siya. So, ang hirap i-manage ng pera o ng sinasahod ko sa isang buwan o sa isang cut-off kasi hindi naman consistent yung ganito binabayaran ko, ganito yung binibili ko, yung presyo ng binibili ko, hindi naman laging ganun kasi tumataas o minsan bumababa man. Masarte man na bumaba. Kaya, ang hirap ng gantong sitwasyon na kahit naman mataas na yung tingin ng ibang tao sa sahod na meron ako. Pero kasi, yung sa buhay na ginagalawan ko, na kailangan kong bayaran, ang hirap. Hindi siya gano'n kadali i-maintain or hindi siya gano'n kadali i-manage. Sa pagtaas ng sahod mula minimum wage na may dagdag na 35 pesos, nagbabanta rin ang pagtaas ng mga benepisyo kagaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon nga sa Republic Act No. 602 o mas kilala bilang Minimum Wage Law, kung saan ang purpose nito ay protektahan ang bawat empleyado na maaabuso sa kanilang trabaho. Nararapat din sa batas na ito na mabayaran ng sapat ang isang empleyado sa kung ano ang kasalukuyang rate ng pasahod sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pagsubok, saludo tayo sa sipag at tiyaga ng ating mga minimum wage earners. Naway magpatuloy ang pagsusumikap ng bawat isa at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ako po si Princess Ira, nagsasabing magtulungan tayo para sa isang mas maunlad na bayan. Maraming salamat po.